viewers, hello mga katikot na Club. Nandito tayo ngayon sa isang magandang pag-uusapan. Tatalakayin natin ngayon ay isang makakatulong sa atin, bibigay ng kaalaman, which is ito yung sinasabi ng here in Canada, problema sa finances. So ngayon, meron tayong makakasama, makakatulong sa atin, hingi tayo ng mga informasyon kung paano ba natin na dapat gawin, ano ba yung mga importance na pwede natin gawin sa life natin in the future or in the present. So ngayon, ang kasama ko ngayon ay isang Executive Vice President ng Great Day, which is si Kuya Tony Padilla. Hello Kuya Tony, kamusta po Kuya? Mabuti. Kamusta? Oh, yeah. Hello Kuya, as an Executive Vice President, ilang years na po ba kayo sa financial industry? 36 years. Okay. Actually, I started with other companies nag-pioneer dito sa Canada. Isa na yun sa Primerica, at tapos sa WFG, and then ngayon sa Gateway. So, halos 10 years in each company. Wow, talagang masasabi Kuya na napakalawak na experience nyo. Asa na along the way in your business Kuya, ano ba yung mga experience nyo na ma-share nyo sa ating mga viewers as a being financial advisor? Well, sa financial, actually, there are different kinds of insurance. First of all, what we do is a solution if life is short, meron tayong answer dun sa ating mga bayaran, mortgage mo, yung mga debts mo, yung education sa mga anak mo, parang ganon. Ngayon, at the other side naman, kung tayo mabubuhay ng matagal, meron tayong perang nakalaan para sa retirement natin. And as long as you know kung saan mo ilalagay yung pera mo para lumago in the long run. Kasi sa financial, meron tayong iba-ibang klase. Meron tayong tinatawag na term insurance. Meron tayong whole life, at meron tayong universal life. Bawat isa merong pros and cons, and depending sa situation ng kliyente, kung ano ang mga kailangan nila, at saka magkano ang budget nila, then we give the solution. Okay. So Kuya, nabanggit nyo rin sa akin na when we're talking about the finances, so may mga naging client din kayo na nakaklaim na ng mga di ba? Mga policy nila. So hindi ba mahirap sa kanila i-claim ito? Hindi naman. All insurance companies, as long as tama yung pagsagot nila dun sa information na tinatanong, at hindi sila nagkaroon ng sinungaling, hindi sila magandang nila lahat. Makakatanggap lalo na dito sa Canada, lahat ng mga insurance companies, they actually do their part, as long as I said, as long as wala silang violation na okay, I see. Aside from that Kuya, ano ba pwede natin maibigay sa ating mga viewers, lalo na ngayon sinasabi nila dito sa Canada daw is more than 0.5% na nahihirapan sa finances. So, nag-struggle sila sa finances nila, hindi nila alam ngayon kung saan mararating yung future nila, work sila ng work, ginagawa nila paycheck to paycheck. Ano ba pwede natin i-advise sa ating mga viewers about yun sa kanilang mga finances department? Well, first of all, again, dito sa ginagawa natin, this is an answer to their problem na just in case magkaroon sila ng kakulangan ng kanilang finances, then this can be the answer dahil as I said, depende dun sa anong klaseng insurance ang kanilang bibilin. In the long run, nagkakaroon sila ng pera
pagdating ng panahon. And so far, you know, in my experience, I've been doing it for 6 years. Question na lang, actually, it's just only a question, but it's just out of my mind na baka pwede ko rin tanong sa inyo para sa ating mga viewers, sa mga taong, ano po bang pwede natin i-advise sa mga taong nakikita nila is just only this insurance is not important to them. Iniisip nila na hindi important, expense lang to. Ano pwede natin i-advise sa mga taong gano'n na iniisip lang kayo? Well, syempre sa umpisa parang it's an expense, no? Pero hindi nila nakikita na pag kami nangyari sa kanila, you know, ina-avoid natin na yung, lalo na yung mga taong walang mga coverage. And then may nangyari sa kanila, yung GoFundMe, siyempre nakakahiya o nakaka-ano sa pamilya nila. Nagkawala silang savings o wala silang coverage, parang gano'n. Kaya parang sa church, maski na maliit lang, pagdating na araw, makatulong sa kanila, sa kanilang pag-ano. Sa pangyayaman. So yan mga viewers, actually napakasarap ng aming topic ni Kuya Tony. Marami pa tayong dapat malaman, pero sa sobrang tagal na experience ni Kuya Tony, ang dami natin may tulong sa atin at may share na information. But anyway, just only at this time lang po. Siguro maybe di natin alam, maybe sa other time mag-usap ulit kami Kuya Tony para i-share sa inyo ang mga magandang advice and input na pwede niya i-share sa atin. So salamat mga televiewers, sana na nagustuhan nyo ang share ni Kuya Tony. So stay tuned. Salamat po. Yeah.